Naglatag ng emergency measure si Pangulo Aquino sa mga Cocolisap area o mga lugar na pinipeste ng mga tanim ng nyog sa pagtataya ng Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization. Aabot sa mahigit 30 bilyong piso ang magiging taunang lugi kung hindi masusolusyonan ang impestasyon. May report si Weng de la Fuente. Iniutos si Pangulong Aquino ang pagpapatupad ng emergency measure kabilang ang implementasyon ng quarantine checkpoints para sa watahin ang pagkalat ng coconut scale insect infestation. Partikular na naapektuhan ng peste sa nyog ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Basilan. Sa pagpapalabas ng Executive Order 169, sinabi ni Pangulong Aquino na kailangan ng agaran at komprehensibong programa para tugunan ang problema sa impestasyon. Sa pagtaya ni Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Secretary Francis Pangilinan, aabot sa 33 bilyong piso ang magiging taunang lugi kung hindi masusolusyonan ang impestasyon. Sabi ni Pangilinan, Batangas ang ground zero at Tanawan City ang unang naapektuhan ng peste. Sa ngayon, nasa 1 milyong puno ng nyug na ang naapektuhan ng peste sa Calabarzon at Basilan na nangangahulugan ng 15,000 hanggang 17,000 puno ng nyug ang dapat i-treat araw-araw. 400 milyong piso ang pondong ilalaan sa unang 3 buwan at 20 quarantine checkpoints areas ang itatatag. Sa ilalim ng iyo, inatasan ng Philippine Coconut Authority o PCA bilang lead agency sa nationwide effort na sawatahin ang pagkalat ng scale infestation. Bahagi ng emergency measures ang mechanical, chemical at biological measure. Sa ilalim ng kautusan, maaaring ideklara o isailalim sa kwarantina ang infested areas, samantalang isa-set up ang checkpoints at quarantine stations para pigilan ng transportasyon ng unprocessed and treated parts ng nyog at binhi nito. Tanging mga produktong nyog na mapapahintulutan o mabibigyang permit ng PCA ang maaaring ibiyahe sa labas ng quarantine areas. Sino mang lalabag ay mapapatawan ng parusa, confiscation ng illegally transported materials sa unang offense, samantalang 1,000 hanggang 5,000 pisong multa sa mga susunod na paglabag. Pilipinas ang pangunahing supplier ng produktong nyog sa world market o tinatayang nagkakahalaga ng 2 bilyong dolyar na net foreign earnings at nagkakalob naman ng trabaho sa may 3.5 milyong coconut farmers ng bansa. Weng de la Fuente, Eagle News.